Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kawan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay unang Biyernes ng Kwaresma, unang Biyernes ng buwan ng Marso. Sama-sama nating parangalan ang kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Ay pagdasal po natin ang bawat intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ating pinangakuang ipagdadasal upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang hatid ng Diyos. Sama-sama natin ding hingin ng kapatawaran sa lahat nating mga naging kalabisan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap-hanap.
sinusundan-sundan. Parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tungtuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aki sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang ang inyong pagtawag, ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairali ng katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa hahaing sinunog, di ka nalulugod. Aghandog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo po ang lahat.
Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga kaalagad?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparito sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayong pong unang Biyernes ng Kwaresma, unang Biyernes ng Marso, at araw ng mga deboto, araw ng ating pagsasariwa ng debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, sa kanyang kamahal-mahalang puso, bukal ng mabathalang awa. Atin pong i-reserba ang ating mga palakpak pagdating ho ng Easter season sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon po ay ikatlong araw na ng Kwaresma. At alam naman ho natin na Kwaresma, 40 days, 40. So ikatlong araw na po ngayon, nangangahulugan, mayroon na lang 37 araw ang banal na panahong ito. Siguro'y maiisip ninyo, bakit nagbibilang si Father? Nagmamadali? Naiinip? Di ho. Sadyang akin hong gawing magbilang upang ito'y maging paalaala sa atin na harinawa habang tayo'y umuusad sa maiksing panahon ng Kwaresma, 40 days of that, unti-unti nating makita, merong bang pag-unlad, ating bang unti-unting naisa sa buhay ang turo at aral at hinihingi sa atin ng panahong ito, Kwaresma. Narinig ho natin itong Ash Wednesday, Miyerkules ng Abo, ang tatlong itinuturing na haligi ng panahon ng Kwaresma. Tatlong kasanayan, ang pag-aayuno, ang pananalangin, at ang pagkakawanggawa o paglilimos. Pag-aayuno is fasting, prayer, and likewise almsgiving or works of charity. Sa atin ng mga pagbasa ngayon, binibigyang tuon at pansin ang una, ang pag-aayuno. Marami hong paliwanag sa pag-aayuno, marami hong pagkaunawa. Ang turo ngayon sa atin ng simbahan, 2 araw na lamang ang pag-aayuno, fasting and abstinence, Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo.
Siguro itatanungin ninyo, Father, paano yung nakasanayan natin na tuwing Biyernes, munggo? Tuwing Biyernes ng Kwaresma, isda. Tuwing Biyernes ng Kwaresma, walang kakaining karne. Optional po. Optional. Ang turo at opisyal na paninindigan ng simbahan, huwag kakalimutan. Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo ay days of fasting and abstinence. Kung tutusin, mababaw po kung sa pagkain lang tayo mag-aayuno, lalo na sa hirap ng buhay. Magkano na ang 1 kilo ng karne? Kano na? Di ba? Kulang-kulang 500. 400, between 350 to 400. Mahal para sa pangkaraniwang manggagawa. Mahal na bilihin para sa ating mga Filipino. Besides, sabi ho ng mga manggagamot at mga dalubhasa sa kalusugan, ang kadalasang ugat ng pagkakasakit ay sa labis na pagkain ng karne. Now, kung ito hong dalawang katwirang ito, dahilan ang siyang magiging bunsod ng ating pag-aayuno, mababaw. Walang peke, if I may say. Kasi dala ng kahirapan dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at masama sa kalusugan, di tayo kakain ng karne. Yun ba ang hinihingi ng simbahan? Hindi po. Pag-aayuno. At ang mas maganda at mas malalim makahulugang pag-aayuno ay ang narinig natin sa unang pagbasa, kung saan hinihiling sa atin na ito ang uri ng pag-aayunong kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Mayroon tayong gagawin ng pagkakait sa sarili upang ito'y mapakinabangan at makabuti sa iba. Hindi lang basta pagsasakripisyo sa sarili, period. Kundi anumang ipagkakait ko sa akin, harinaway makabuti naman sa iba. Halimbawa, pinagsikapan kong pagnilayan yung salitang ayuno. Mababaw po ito, ngunit maganda na ring pagpapaalala na meron tayong itatanggi, ipagkakait, ipagpapaliban para sa sarili na gustong-gusto natin gawin para sa sarili. Para tayo maging masaya, maginhawa o makinabang, ipagkakait natin yan. At ito'y ating pagsisikapang maihatid, magawa o mapakinabangan ng iba. Tayo ang magsasakripisyo upang ang iba ang gumaan at makinabang. Ito ho ang katarungang hinihingi sa atin ng tinutukoy ng unang pagbasa, na sana makita ng Panginoon at ng buong simbahan sa atin na mayroong nawawala sa atin at napupunta, nagiging kagalingan at kabutihan para sa iba. Ayuno. Bakit hindi natin unawain yung salitang ayuno? Ayuno. Ayuno. Yung para sa akin, ayuno. Ayuno. Nagets ninyo? Gusto kong kumain. Yung gusto kong kaining fried chicken, ice cream, lalo na sobrang init ng panahon, ayuno. Ibinigay ko sa Kanya. Yung gusto kong katahimikan, pagkakasundo, masayang pamumuhay, hindi ko man maramdaman, pero ayun sila na ang nakikinabang. Ito ho ang pag-aayuno na sana'y ating pagsikapan, na siyang ginawa ng ating pong Jesus Nazareno. Na hindi lang tayo mag-aayuno o gagawa ng mga spiritual na gawain para sa Panginoon, kundi tutularan natin siya, susundan natin ang kanyang mga yapak, gagayahin natin ang kanyang pagsasakripisyo upang tayo ay makinabang
upang ang iba ang makinabang higit pa sa Kanya. Na siyang ginawa ng Panginoon. Siya'y nagbuwis buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Tinanggap niya na siya'y mapahamak. Tinanggap niya na siya'y pagkaisahan at pagtulong-tulungan. Tinanggap niya na siya'y laitin at libakin. Maligtas lang ang iba at guminhawa at mabiyayaan ng pagpapala. Ayun oh. Wala na sa Kanya, kundi nasa sa atin na. Ayun oh. Sana ho itong ating pagsikapan ngayong simula ng Kwaresma. Atin hong tukuyin at bigyang pansin, ano ang dapat kong ipagkait sa sarili na sana'y makita ko at magawa ko naman para sa iba. Hindi ako ang mag-expect o maghahanap na unawain, kundi baka siya ang dapat kong unawain. Hindi ako ang maghahangad na unang tulungan. Baka mas maganda, ako na ang tutulong sa kanila at sa Kanya. Hindi ko aasahang tumanggap, kundi ako na ang magbibigay, ako na ang magkakawang gawa para sa higit pang nangangailangan. Yung para sa akin, ayun, nasa sa Kanya na. Nang may saya, ayon sa halimbawa at naging turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Nawa sa atin hong paglalakbay sa maiksing panahon ng Kwaresma, 3 araw na ngayon, masundan natin at matularan natin ang bawat hakbang at turo at pamumuhay ng ating Poong Nazareno upang kaisa niya ang krus ng kabigatan at parusa't kapahamakan ay maging kagaangan, kagalingan at kaligtasan para sa iba. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ng Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang maging matatag tayo sa pagtulong at pag-una sa iba. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang tunay na kagalakan. Pagdasal po natin ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga magbo-board exams ngayong buwan ng Marso, ang lahat ng mga naghahanap trabaho,
ang mga nagnanais makabalik at makapag-abroad at makapagbarko, ang kaligtasan ng mga naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Basbasan mo rin, Panginoon, ang lahat ng may kaarawan ngayong buwang ito. Nawa ang lahat nilang pangarap, hangad at binabalak ay bigyan mong katuparan at tagumpay. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Maghari nawa sa aming lahat at sa buong mundo ang kapayapaan at kaligtasan, kaginhawaan ng lahat ng mamamayan, lalong-lalo na sa mga bansang may hidwaan dito sa Silangang Asya at sa bawat pamilya at tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan, buong pagtitiwala nating ipagpasa Diyos ang ating mga pansarili at pamilyang kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, di matatawaran ng iyong kabutihan sa pagbibigay mo sa amin kay Jesus ang iyong bugtong na anak. Nawa ang kagandahang loob mo'y masundan at matularan din namin upang sa mga biyayang iyong hangad para sa sanlibutan, hangarin namin kami ang maging daan upang ito'y mapasa iba na higit na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa iyo, marapatin yaring ngalan. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat, at mga taong ipinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na nagpapaging dapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman upang ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayong lahat ay naging magkakapatid sa pagparito ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa Diyos na ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ayun, no? Baka ho ang hinihinging pag-aayuno sa atin ng Panginoon ay ang pagpapakumbaba na maghatid ng kapayapaan at tumanggap ng pagbati. Hingin natin sa Panginoon na simula sa pagpapalitan ng kapayapaan, ang tunay na pag-aayuno ay kanyang kalugdan. Peace be with you.
ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang ating huwaran sa pag-aayuno. Mapalad tayong lahat na tutulad sa kanyang ginawa, pagbubuwis buhay para sa iba. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan na tugon ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong matawos, halina't magbalik loob sa mapagpatawad nating Diyos. Gutom tayong manikluhod na may abot sa kong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay,
bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasuka at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang amin pong kasamaan ay pag-ibig mong tuluyan, Panginoong aming mahal. Patawad ang kainingan ng iyong bahayang hinirang. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kay tagal nang nawala, ang apoy ay nangina. Init ng pag-ibig, dahan-dahang ng lamig. Sa bilis ng panahon, ang pangako'y nalimutan. Puso na inalay ay binawi ng muli. Nagbabalik loob ako sa'yo. Pagpapatawad mo'y aking hiling. Linisin mo, hugasan mo, palitan ng aking puso. Oh, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, nagbabalik loob ako, Jesus. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay
para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ang senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbibisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang pagtutulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisis at itakwil ang kasalanan at masama, at magatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang magmamahal at nagkakaisa kaming magtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kalwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong pagpapagaling at biyayang kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan at larawan nilang kanilang ipinagsisimba na di ngayon makadalo sa misa dulot ng iba't ibang kadahilanan. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na sundan at tularan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.